An entire island all to yourself. Isa yan sa pinapangarap ng maraming biyahero. May mga lumilipad pa sa malalayong parte ng Pilipinas para lang makasolo ng isla. Magka-moment, makaranas ng katahimikan, at lubos na makapagpahinga. Pero alam niyo ba na ilang oras lang na land travel mula Maynila, pwede nang maranasan lahat ng yan? Dito sa mga lawa ng Lumot at Kaliraya, sa Cavinti, Laguna. Para sa iba't ibang uri ng budget, mula yayamanin hanggang mumurahin. Can they pretty much rent out the whole Yes, island? pwede. So for example, the below one, we start at 5,900 a night. Ang package namin dito, 800 per head tao. Marami na kasamang activities yon. Only kayak, tapos may fishing, island hopping, only video okay. Ang ating bakasyon, gawin natin mas masigla. Samahan ng konting laro. Amunin ang sarili at barkada. Hinahamon kita! Isang exciting pero relaxing na biyahe. Sa ganda ng Lake Caliraya at Lake Lumot, maaring hindi alam ng ilan na ang mga lawang ito ay gawa lamang ng tao. Noong late 1930s hanggang 1940s, ginawa ang Caliraya Dam sa probinsya ng Laguna at kasunod nito ang Lumot Dam para sa karagdagang supply ng kuryente sa Luzon. Itong Caliraya Lake ay isang reservoir, isang watershed kung saan naiipon ang tubig to generate power. Ang difference lang nito is ito lang ang only dam na pagbaba ng tubig, binabalik ulit siya. Sa paglikha ng mga dam na to, naipon ang tubig at naging mga lawa na humigit kumulang 300 meters above sea level sa itaas ng bundok ng Sierra Madre. Sa pag-angat ng tubig, naging mga maliliit na isla ang mga tuktok ng bundok ng Sierra Madre. At sa paglipas ng panahon, voila! Ginawa na itong tourist destination, bakasyonan, palaisdaan at iba pa. Kung may malaki-laking budget, isang Bohemian-inspired private island siguro ang nababagay sa inyo. Morning! Good morning, good morning. Welcome to Hi. Party Island. I am not dressed for the occasion, you know. Alam mo parang, initial ko is, ito yung parang may modern structure. Tagal na po ba sa inyo to? It's been a year with us. Okay. Pero yung structure, I think it's been, mga 15 years na siguro. matagal na So, din. nirenovate lang din namin. Nice. Ang Instagram-worthy spot sa buong isla. Pasok na pasok para sa mga romantic getaway. Is this part of the package? Yes, yes. Kasama na yung mga amenities sa access nila. Okay. So, you want it to be exclusive and private. So that's why people visit us. Can they pretty much rent out the whole Yes, island? pwede. How much is it per head? We have base rate sa villa Okay. and then we have additional rate per head. So for example, the below one, we start at 5,900 a night. Okay. And then it covers 3 people, 3 Okay. guests. And then With meals? wala pa siyang meals. So, but it has all the access. Sa glamping, sa tree hut, and then you will see later yung mga kawa, swimming, kayak. Right. And then every additional guest would be 1,000 pesos. Hindi biro ang 5,900 pesos per night for a group of 3, ha? Pero hindi rin biro ang relaxing ambiance dito. Yung tipong gusto nyo lang humilata maghapon.
Kung sakaling maubos ang enerhiya nyo sa paghiga at sa pagkuyakuis sa mga duyan sa paligid, mag-recharge sa nakabubusog nilang breakfast offerings na crepes, omelets, at pancakes. Homemade pancakes. Para kayo nag-picnic sa isang storybook setting, hindi ba? Tablea. Matapos mabusog, tunawin ang kinain habang nakababad sa kanilang hot kawa bath. Okay. Kailangan ng mas. Walang linya ng kuryente sa mga isla ng Lake Lumot, kaya kadalasan ay solar power ang kanilang ginagamit. Kung kulang pa to, meron silang nakareserbang generator para sa mga biyero. Mula Bohemian, pumunta naman tayo sa modern contemporary. Unique feature ng island resort na to ang mga futuristic-looking domes. Geodesic Dome ang tawag sa disenyo ng kanilang mga tent. Napili nila ang ganitong estilo dahil matibay at hindi ito basta-basta matutumba lalo na kapag may malakas na hangin o bagyo. Gawa sa makapal na plastic at tarpaulin ang dingding ng dome. At sa loob, naghihintay sa inyo ang isang queen-size bed and all the amenities of a hotel. Kompleto po, sir. Isang set. Kama, unan, kumot. Yung makapal na kumot po, sir, meron din. May CR. Yan pong aming dome niyan, sir, ay sa kanan po bagay nagkatatlo, ay kami nag-extra bed. Yung po naman CR namin, may shower, may etc. man. Kompleto po, sir, yan. Starting at 2,900 pesos per night for 2 viajeros, it's quite a unique experience na para kayong nasa loob ng isang spaceship. Pero hindi lahat ay pumupunta sa Kabinti para mag-relax at humilata lang maghapon. Ang iba, naghahanap ng iba't ibang adrenaline pumping activities, lalo na ang mga magbabarkada at magkakaopisina. Isa sa mga pinakasikat na team building destinations ang mga lawa ng Kabinti, tulad ng Lake Caliraya sa resort ito. Marami kasing pwedeng gawin dito at hindi pa masyadong malayo sa Metro Manila. Kailangan lang maglaan ng malaki-laking budget. Pero kung sagot naman ang kumpanya nyo, Gina! For a group of 5, it will range from 10,000 to 12,000, dependent din po sa choices na option na kinuha nyo sa food. That already includes your accommodation and meals. Free use of some of the mga gamit namin na walang makina. By the way, wala kaming summer dito. Whole year round, cool lang siya. Kasi we're 1,400 feet above sea level. Sa activities dito, naglalabasan ng kalokohan. Kung sobrang competitive, pwede rin namang sarili mo ang kalaban. Itong maliit na bola na to, main na goal mo talaga ay maipasok mo dun sa maliit na butas na yon. Paano makikita yung butas? Hindi mo talaga makikita yung butas, pero makikita mo yung mismong pole na may flag. Sana matarget ko sa green. At pwede rin namang magkahamunan ng magkakaibigan. Isa sa pinaka-cute na laro na pwedeng subukan dito ay ang Bubble Soccer. Para sa aming game, unahan lamang na mapatumba ang lahat ng miyembro ng kabilang team. Best of 3! It's Team Biyahe ni Drew versus Team Lance. Kailangan.
Laban tayo ha. Laban. Team Red, una nating patumpayin si Drew Arellano. Best of 3, round 1, fight! Round 1 goes to Team Let's! Round 2, laban! Round 2, kami ang nagwagi! Championship round, this is it! Woohoo! It's a bouncing baby bubble! Kami ang winners! We were just aggressive the whole time. We just kept on pushing. Number 1! Yeah! Number 1! Number 1, doon tayo nahulog. But number 2 and number 3. Okay, doon tayo nanalo. Woo! Woo! Tubig. Break. Kung medyo nagtitipid, pwedeng maglibot sa bayan ng Cavinti at hindi na muna magrenta ng sarili niyong isla. Pasyalan ang sinasabing isa sa pinakamatatandang simbahan sa Laguna na itinayo pa noong early 1600s. Tayo po ngayon ay nandito sa Transfiguration of Our Lord Parish ng Cavinti, Laguna. Ito po ay itinatag bilang isang kapilya noong taong 1606 sa ilalim po ng parokya sa bayan ng Lumban, Laguna. Dito sa lalawigan ng Laguna, nauna siya sa simbahan ng pagsanghan ng kanyang pagkakatatag. O kaya naman ay sumilip sa tahimik at payapang Japanese garden, isang lugar na ipinagawa ng pamahalang Hapon bilang pag-alala sa mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bukod sa katahimikan ng lugar, marami rin daw ang pumapasyal dito dahil sa ganda ng paligid. Japanese Memorial Garden. Tapos ang makikita nyo dito yung kay Yamashita Shrine, saka yung picnic area, tapos yung overlooking ng lake. Picture-picture sila, tapos may pictorial din, kagaya ng sa wedding, sa mga birthday, debut. Para makarating ng Cavinti mula Maynila, may dalawang paraan. From Manila, kung kayo magko-commute, sakay kayo ng bus. May signboard na Santa Cruz. Bababa ka ng Pagsanghan, magta-tricycle, papunta ng Jeep Cavite, and then bababa ka na rito sa bayan mismo. Kilala ang Cavinti sa pinakamalaking... Sambalilong, yung Sambalilong malaki. Sambalilong Festival. Ang pinagmamalaking sambalilo o sombrero ng Cavinti, dito ginagawa. Iyari ito sa pandahan. Yes, the same fibrous and aromatic leaves na pampabango ng sinaing. Tutuyo. Hinihiwa ito strips. Kinukulayan at hinahabi bilang mga banig, bag, sapatos at kung ano-ano pa. Isa raw ang paggawa ng pandan products sa mga ipinagkakitaan ng mga kababaihan dito sa Cavinti. Paganyan. Okay yan ah. So, lalagay ko dito. Tapos sa tali ko ng... So, ganyan. Okay. Okay. Sige po. Okay. Tamad po yun. Marami na pong napuntahan tong paa na to. Dito po ba namamatay yung mga paa? Hindi po. Ano po yung technique, ma'am? Parang ka pinipilit. Iniikot. Iniikot niyo po. So, kailangan... Tapos paikot-ikot lang po. Hanggang po mawala ng dugo. Ito. Tapos nang puputulin na po. Buti hindi po sa leeg nyo. Nakikita ko naman po yung leeg nyo. Marami lang po kati. Pero... Matagal nyo na po ginagawa ito? Ano ba to? Parang galing po pa sa gobyerno yung initiative o yung tipong private po ito na
May, sa LGU po talaga, okay. Ito po pati ang kinabubuhay namin dito sa bayan ng Kabinet. Yung po aming mga ninuno, Opo. yung aming mga lolo-lula, ito po ang itinuro sa amin. So, Paglalak. Pero talagang, iba po yung talagang, yung talento ng mga taga-Kabinti pagdating sa crafts. pag sa ganito pong bagay, matalino ang taga-Kabinet. At lahat po ito ay galing sa pandan. Ito po naman ay bulig. Naman bulig. Iniayaan namin. Recently, may umuusbong daw silang produkto na malakas bumenta. Nakakagulat pa, gawa ito sa mga parte ng pandan na dati-rati ay itinatapon nila. Yeah. O beanbag talaga, parang ganon. Beanbag nga yan. Siya na yan. Napakabigat! Ano po yung nasa loob nito? Yung tinatad doon, yung mga una, mga minis. Yeah, yung, Ay, yung mga reject. hindi nila gina. Ito mga to. Oo, yung ganyan, yung tutulan. Para magamit pa ulit. Oo, yan. Kaya ganyan, lalagay sa loob. Kaya uot yung laman. So, ano po yung pagsuksok Ito. nyo? Yun. Ito pa ba yun? So, paano nyo po malalaman kung puno na? Tansyahan na lang. Matigas na hindi na siya bumabaon. Magkano po binibenta to? Ang isang peraso nito, ano? Balik isang set po ay 1,200, tatlong piraso. Bigat oh. Ang bigat talagang sobrang Siya yung malaki. dense na dense. Siya yung large. Oh, nearly 8 kilos. Kilos. For their large. Wow. Bigat. Siyempre hindi siya yung sobrang lapot, pero ako kasi mas gusto ko yung mas firm eh. Kunyari, meron kayong mababang table din, ito lang ilalagay mo, hindi ka na kailangan, di ba? Oo, swala na mababang table. Saka ang kagandahan niyan, sir, hindi siya mainit sa puwet. Hindi siya mainit sa puwet. Yan. Kahit na hindi siya gaanong malambot, pero komportable ka naman, hindi ka mag-iinit kahit maghapon mo siya. Totoo. Kapag may bisita ka, oh. Hindi lang pandan at sambalilo ang pinagmamalaking produkto ng Kabinti. Maaari na rin isama dito ang kambing. Dito kasi matatagpuan ng isang malaking goat farm na hindi lang bilihan ng alagang kambing, kundi pasyalan din. Kambing talaga yung pinakapangunahing inaalagaan namin. And then, pinaparami namin ito, ina-upgrade namin para mas malalaki. Pinapalaki niyo yung katawan. Bakit yung gusto palakihin yung katawan? Ganun ba yan? Oo, kasi alam mo ba yung native na kambing kasi nagre-range lang siya ng 10 kilos to 15 kilos. Okay. Na pag niluto mo, puro buto lang yun. Meron tayong mga breed ng kambing na known for meat. So ibig sabihin, mas marami silang karne, kaya mas maganda na i-mix breed natin sa kanila. So ina-breed natin. Ito na nga yung pinaka-breeding area natin. So meron tayong mga barakong kambing na nandito. Yun yung breed. Yun yung mga imported from Australia imported pa yun. Import namin from Australia. And then binibreed natin sa mga upgraded or sinasabi natin may konting lahi na ng kambing. Bakit di po naisipan na kambing, hindi manok, hindi baboy, hindi baka? Anong meron sa kambing? Ang kambing kasi medyo resistant siya, hindi siya katulad ng mga baboy na may ESF tayo or yung manok na meron tayong bird flu. Right. Ang kambing kung sakaling magkasakit, isa-isa lang siya, hindi siya yung lahatan ng epidemic ba. So mas madaling ang maintenance ng kambing kasi kambing mostly rely on damo. Kung ano yung damo na nakukuha natin sa daan, pwede natin ipakain sa kanila. Makikita sa farm kung ano ang mga moderno at tradisyonal na paraan ng pag-aalaga ng kambing. Ang mga bisita pwedeng magpakain ng damo. Pwede rin magpadede ng baby goats. Hindi, okay na ako, kuya. Nakainom na. Sorry. Hindi. Papadede tayo. Papadede tayo. Oo. Uy, medyo mainit pa to. Oo, kasi mas gusto nila yung warm. Kasi parang natural na galing sa breast talaga. Tama. At para sa mga gustong matuto ng pag-aalaga ng kambing, nagtuturo rin sila ng iba't ibang goat farming methods. Talagang sa kanya po ako. Ano po muna yung gugupitin natin? So maghuhook trim po tayo ngayon ng
kambing, ang tatanggalin po natin yung sa kuko po nila. Hindi naman po siya naninipa patalikod, no? Depende po sa hawak. I-hook trim na po natin sila. Yun yung parang sobra. Tinatanggal natin yan para hindi mapasukan ng mga dumi. Kahit sa pag-trim ng kuko ng mga anak ko, hindi ko ginagawa eh. Makasugat ako eh. Saan po yun? Parang okay na po. Pag maputing-maputi na. Pag maputi na. Gusto mo try, sir? Yan lang, yan na yan. Ito na to. Ito na yung susubukan ko, yung ininom mo na. Para sure na. Ito. Ay, hindi. Sorry. So, ito. Ito, pwede yan. Yan. Konti lang. Yun. Safe na safe. Napakalaking tulong. Nini-nail file pa ba ito mga to? Baka naman pagkain sa akin. Ba't ko ba nandito? Ang mga cute na cute at maaamong kambing na to, maaring bilhin at alagaan. Pero para sa meat eaters, pwede nyo rin naman tikman ng goat dishes dito sa farm. Yun! Mukhang meron akong naamoy. Ang masarap. Chef, good morning. Good morning. Chef, tatanong pa ba ako kung ano ang karne na gamit mo? Well, syempre, nandito tayo sa farm share. Correct. So, napakadaming kambing. So, ang specialty namin dito ay mga kambing, syempre. Goat dishes. Goat dishes. Simulan natin sa ano bang niluluto natin dati. Okay, so nag-prepare tayo ng dalawang stew. Meron tayong curry, goat curry, and then meron tayong kalderetang kambing sa gata. Okay. Tapos, may version tayo kasi dito ng parang sinigang, sinampalukang ng kambing. Okay. But this time, since meron tayong fresh na batuan, Uy, ito batuan. yung pampaasim natin. Sa southern. Sa southern, yes. If you eat a specific type of meat, like for example, lamb, alam mo na, lamb to. Yung kambing ba may specific na lasa din na aftertaste? Yes, almost similar to lamb, but... So medyo konting gamey and medyo... Yes, that's right. Yun. So, ang technique natin, kasi usually kapag medyo maanggo, hindi natin masyadong nagugustuhan. Right. So, we need to boil it for several times, tapos we have to throw the water out. Sabihin na natin, mas matagal ang proseso kapag nagluluto ka ng kambing compared to beef meat? Yes, technically, kasi you have to boil it for twice. Pero syempre, you don't have to eliminate the whole thing, no? Kasi syempre, hindi mawawala yung essence ng pagiging kambing natin. So, dapat nandoon pa din. Iba't ibang putahe ng karne ng kambing ang mabibili sa farm, pero hindi lahat ay parating available. Kaya mas maganda na tumawag muna sa kanila kung gusto nyong kumain dito, lalo na kung malaki ang inyong grupo. Okay, there you go. Good. So, ating tikman na natin. Good sauce. Good sauce. Para sa amin, gata. Oo. Hindi, paborito namin yan talaga. At least hindi, yun nga, yung anggo, hindi mo nalalasahan. Panalo to. Very mild ang kanyang pagka-acid. Sarap nito. At may konting sipa lang sa dulo. Konting saktong-sakto lang. Galing sa siling haba. Malamig na malamig. And normally, lamb curry goes well together. Yeah. Para ma-mask din yung anggo. And that's what actually the Arabic and our Mediterranean friends like. Yan talaga yung curry talaga. Curry. Mutton. Mutton. Sarap to. Actually, ano yan perfect yan sa mga after inuman. Ito. Usually kasi may nagka-camping din dito. So, yan, meron tayong mga beers din dito available. So, after inuman, kansi or sinampalukang manok. Sinampalukang kambing is the best. Ano yan? Oh yeah, for sure, bro. For sure. So, ang tawag sa amin, pampahulas. Pampahulas.
Bukod sa kaldereta, kansi at ibang luto ng kambing, nariyan pa ang ibang espesyal na pagkain ng Kabinti tulad ng tinuto o ang kanilang versyon ng laing o pinangat ng Bicol. At ang pinais o dinurog na maliliit na hipon na nilagyan ng murang nyog. Dahil sagana sa tilapia ang lawa ng Kabinti, oks na oks din ang kanilang tinapang tilapia. Kung hindi naman pang ulam ang hanap ng inyong panlasa, ito ang panghimagas o merienda, ang dinuldul. Pero kailangan na paghirapan muna ang paggawa nito bago matikman. Dinuldol, balita namin ikaw mismo yung gumagawa ng sarili. Since nung ako ay magkaroon ng barkada. Kasi nung araw, yan ay kumbaga libangan ng mga barkadahan dati. Okay. Di ba dati hindi naman uso yung gadget, ganyan. Bonding time, kumbaga. Bonding time. Opo. At the same time, being productive, no? Ano nga ba yung ingredients ng dinuldol? Ang main ingredients niya ay bigas, giniling na bigas. Giniling na na may bigas. konting malagkit. Asukal, gano'n, dahon ng pandan para aroma tsaka konting flavor. Niyog yun, gata ng niyog. Gata ng niyog. Yun dapat hindi mawawala. Now, magpapatulo sana ako sa iyo. So, hakamunin kita, kuya. Sure, sir. Pero titingnan muna kita kung paano mo ginagawa para lang magaya kita. So sinasabi mo na magaling ka sa ginagawa mo. Ha! Hinahamon kita! Para sa laban na to, pabilisan lang ng paggudkod ng nyog, pagpiga at paggawa ng gata na siyang major ingredient ng dinuldol. Kung sino ang unang makapuno ng stainless bowl, siya ang panalo. 1, 2, 3. Okay. Dami ko rin nalalaki ha, oh. Medyo challenging nga pala ang pagkudkod ng nyog. Lalo na sa akin na first timer. Alam mo, feeling ko minsan, kung alam mo talo ka, kailangan. Talaga. Ayun mo na yung white flag eh. Alam ko, talo na ako eh. So, magsali puwerta na lang tayo, bro. At, please, mas mabilis yung paggawa natin ng dinuldul. Galing mo, papi. Tapos na lang natin paggawa ng dinuldul. Tara. Yeah. Sige sir, turuan kita ha. Pwede mong lagyan ito ng food color na kulay violet. Tapos Okay. pwede mong haluin. Ito sir. Yeah. Sige, pwede mong lahat yan. Lahat na po yan. Pero ito, para kumulo na kaagad, pwede ko nang ilagay doon. Sige po. Ako rin, iba yung effect sa akin kapag color purple dahil ating favorite ko kasi ube. So, sakto nga na purple yung kanilang food coloring na ilalagay dito. Smells good! Mm-hmm. Hindi pwede nating hindi bigyan pansin ang aming backdrop. Well, not really backdrop, but ating surrounding. Ito ang tinatawag nilang Bumbungan Eco Park dito sa Kabinti. Sarap puntahan to dahil dito mismo sa gitna ng concrete road. Ayan o, kitang-kita nyo talaga o. Dito dumadaan yung yung tubig. Kaya as you can see, maraming mga turista na pumupunta dito, nag-picture taking. Kailangan ganun yung tubig na parang Kailangan mapainit ang gata bago ilagay ang asukal at tuloy-tuloy ang paghalo dito para hindi dumikit ang latik sa ilalim ng kawali. Sige, halo! Okay. Halo na ito, Paps? Sana sila baka. Ilang minutes sila po? Matagal pa, siguro mga 15 to 20 minutes. 15 to 20 minutes. Okay. Dinuldul daw ang tawag sa kakaning ito dahil kailangan pwersahin o duldulin ang paghalo hanggang ilalim ng kawali para hindi ito masunog. Kailangan na may nakahawak din sa kawali para hindi ito gumalaw-galaw. Kaya
Kaya naman pala, team effort ang paggawa dito eh. Salamat, Chief. Thank you, thank you. Ano yan? Ano yan? Ano pa yan? Apo, Tostadong ano? yung pinagataan ng niyog, tapos nilagyan ng konting asukal para maganda. Yun yung pinakang toppings niya. Nadali mo, baby. Winner. I'll never forget about this bond that we formed. Okay, set up. Paboritong merienda. Ang term namin dito sa merienda, minandal. 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 Merienda. Minandal ng mga taga-Kabinti. Best ito, may partner ito, yung Pansit Habab, yung madalas ka partner nito. Ito, pati Pansit Habab. Mula sa iba't ibang pantalan o port ng Lumot Lake, halos sa 10 minuto lang ay mararating nyo na ang iba't ibang isla dito. Kung nagtitipid pero gusto pa rin ng sariling island accommodation, meron kaming nakita para sa inyo. For just 800 pesos per head, pwede nyo nang masarili ang Isla Maria. Depende na lang sa usapan nyo ng may-ari. Ang package namin dito, 800 per head tao. Marami na kasamang activities yon. Only kayak, tapos may fishing, island hopping, only video okay. Tapos yung hatid sundo, kasama na po sa pasok yon. Ano po dito, private island. Dito po, kahit po dadalawa, at may nakakasabay po na nagpapabok din sa pizza na halimbawa po yung parehong 21. Kung sino po ang mauna doon sa dalawang yun, kung sino ang mag-down o magbayad, siya yung tatanggapin. Tapos, kung halimbawa naman ay gusto rin ng ganong pizza, tatanungin kung sino yung nauna doon sa dalawa. Pag pumayag, ay di pagsasabayin mo. Kung mas nagtitipid pa, dito, for 500 pesos per head, may sarili na kayong isla for a day! Ang Mahatao Island. Mahatao Island. Private island po ba ito? Private island. Private po. island. Okay. So, dito sa private island nito, parang nakikita ko parang may mga relaxing floating something. Yes po. So, dito po is yung floating nipa namin. Okay. Okay po kasi dyan pag breakfast, lunch. Nice. And then, dito naman po is yung floating swing natin. Actually, yung sunset po kasi dito, very nice. Kaya, very chill po dito kapag every lulubog yung araw. Okay po mag-chill sa swing natin. Again, if people are gonna rent, the whole island out. So it's the whole island. Yes, una island na yun. Ano yun, may minimum number of days po ba? O kahit Wala naman, overnight sir. lang? Kahit overnight. Okay. So, you've got your floating table there, lipahad. Floating swing. Meron bang mga floating crocodile dito? Wala naman. Wala naman, sir. Safe naman. Safe naman. Okay. So how many people can stay here? Actually, sir, yung rate namin is good for 10 person. Pero dahil lang po kasi yun sa capacity ng bangka. May living room. Living room, dito po Filipino yung... living room yan. Yeah. May karaoke din po. Then dito yung CR. Ting CR. Okay, Yes. pwede mo tingnan ting CR. Pwede, sir. Dito. Outdoor CR. Dito. Kitchen na din. Yes. Okay, Tapos kitchen na may din. dito. Ting CR. Alright, very good. So, pagdating sa water supply, Wala namang problema, sir, sa water supply. Very good. Magkano yung renta per night? Per night po is 5,000 pesos. 5,000 pesos, okay. Good Kasama for na po yung transfers? 10. Yes po. Good for 10 person po yun. Good for 10. Yes. Hindi pa po kasama doon pagkain?
Hindi pa po. Paano? Pero pwede naman silang magdala, sir, ng food nila. May lutuan naman po. Or pwede din po silang magpa-prepare sa amin. Pwede rin Yes po, magpaluto. for Boodle Fight. Ang panghalina ng Mahataw Island, ang kanilang pinagmamalaking Unli Calamansi picking na kasama na sa kanilang package. Unlimited calamansi. Unlimited Yun po yung yung nabasa ko sa inyo. Eh. Ano, bakit sinabi niyo unlimited calamansi? Parang people, the guests ka ba can just like pick? As much as calamansi? Yes po, as they pero po. And then pwede din po nilang iuwi. Yun na po yung parang souvenir namin sa mga guests namin na nandito. Ang napakadali at Unli Calamansi picking sa isla, gawin natin mas challenging. Ito na ang ating last game at ang makakalaban natin, ang mismong may-ari ng isla, si Aling Marina. Unahan lang na makashoot ng 3 kalamansi sa plastic box. Ready? Shoot! Isa-isa lang eh, no? Isa lang. Sige. Uy! Yay! Tara na ba? Basa nga. One, Kanay. two, three. May asim pa, baby. Nay! Si Nanay. Si Nanay nakaisa rin. Nakaisa lang. Nay, sa 4 na to, makakagawa po ba tayo ng calamansi juice? Pwede isang baso lang. Bakit hindi? Gawin na lang natin po, idagdag na lang natin sa sili, suka, at soy sauce. Pwede na. Adi parang paksiw. Hindi lang, pang samsawan naman. Pansasawan. Tira tayo guys. Ay, sarap. Bilang biyahero, gagastos tayo. Babiyahe tayo ng malayo. Maglalaan tayo ng oras para lamang makapagbakasyon. Kung tutusin, medyo nakakapagod ang magpahinga, di ba? Pero sa totoo lang, alam naman natin na hindi ang ating mga katawan ang pinapakalma natin, kundi ang ating mga isipan. Minsan, kahit sandali lang, mainam na iba naman ang pagtuunan natin ng pansin. Lalong nakatutulong kung kukonti lamang ang mga distraction sa paligid. Ganito ang private islands at resorts ng Cavinti, Laguna. Back to basics, o pwede rin namang with all the comforts of a hotel. Small pieces of paradise na solong-solo nyo, kahit ilang sandali lang. Thank you so much for watching Behind Drew videos on YouTube. Please like and subscribe the official YouTube channel of GMA Public Affairs. Just like that. Like and subscribe.